Salamat, G. Magandang hapon. Magandang hapon sa inyo lahat na ating mga bisita nakaupo sa harapan. Anyway, unang tanong ko po sana ipapasa ko naman muna kay Madam Engineer. Mapakikwento naman paano nabuo itong collab. Paano kayo napasok? Yung Black Entertainment, we basically know before music, di ba? So, Black Films. Pakikwento naman po, paano nabuo ito? Nako, parang ang hirap sabihin. Pero kasi, ganito kasi yan, yung Black Entertainment, it's a production, no? So, naunang nakilala si Black Entertainment as talent management. And of course, ang maganda kasi sa amin doon is, pinasok na rin namin lahat. Alam niyo naman ang magiging negosyante, pero syempre, pinaka-importante pa rin doon is yung puso namin doon sa ginagawa namin. Kahit na first time pa lang namin sumabak sa entertainment, alam naman namin yung sinasabak namin hindi biro. Pero ang lagi namin iniisip dito ay napakaliit lang ng industriya ng entertainment. So why not lahat ng tao ay marunong tayong pakisamahan? Kaya nung pinakilala sa amin si Direk Roman, kasi naging agresibo yung husband ko si Engineer Louie, na gumawa ng movie. So ang unang nai-offer sa amin is sa Viva Max, yung paggawa ng movie sa Viva Max. Pero hopefully, no, natutuwa naman ako kasi naging very successful yung una namin ginawa with Direk Roman pa rin and Direk Sigrid na yung Hibang, which is naging #1 noong December. And hopefully, eto, mas gigibain niya ang buong up ng Viva Max itong X na to. And hopefully, mas tumagal yung pagka #1 niya. Yun lang po. Thank you. Okay, follow up lang din po, Madam. Hibang, X, no? Dalawang sexy magkasunod. Ito ba, Black Films ba, tuloy-tuloy sa paggawa ng sexy films? So may planong lumihis sa ibang genre po? Yun naman, sobrang excited ako dyan kasi kung nakikita nyo ang post ng Black Entertainment, may picture na kami together with the Viva bosses. So ibig sabihin, continuous na po ang Viva Max with Black Films and Black Entertainment and together with Direk Roman as pelikula independent. So, ano na po yan? Continuous na po yan and may surprise kami kasi may malaki kaming project ngayon and napakasaya ko kasi close deal na agad, di ba, Direk? So, excited ako and siguro next press con, mas marami na kayo kasi pagkakaguluhan nyo itong next movie ng Black Films, Black Entertainment together with pelikula independent. So, yun po. Meron na po kami magiging plano para po pagdating ng mainstream. Yun po yung mga movies na inaasahan natin sa mga cinemas. Ayun po. Thank you po. Lastly, yung abot, yung reach nyo po, nangingialam din po ba kayo sa material like sa script, sa artistang gagamitin ni Direk? You know, the whole thing. Paano yung involvement nyo doon sa proseso, sa preview? Sa totoo lang po, hindi na po kami nakikialam kasi pag si Direk Roman, hindi na dapat pakialaman yan Alam na po niya yung mga gagawin. And yet, kilala din naman niya po kami kung ano rin naman po yung gusto rin po namin. And at the same time, yun ang maganda sa amin kasi nagkakasundo kami. Wala pong mga arguments like na pag-uusapan pagdating dun sa ginagawa nilang movie. Kasi yun din po maganda sa amin. Kumbaga, kinuha po namin siya, ibig sabihin, may malaki kaming tiwala sa kanya na kaya niya na pong lahat yun. And yet kami, nandito lang sa likod niya. Lang po. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat, Jean. Thank you po. Thank you very much. That was Sir Neil Ramos from Tempo. For our next question, we have Nas Tabares of Pelikula Mania. Hello, for it, you play 3 characters of movie. Yes. So, paano mo na sigurado na magkakaiba yung pagkaka-play mo din sa mga characters? Hindi naman sa sinigurado ko. It's just parang it exists in me, yung mga characters na yun. So, kung ano yung naisip ko, kung paano ko siya gusto i-play, yun lang yung nilabas ko, hindi ko siya masyadong in-overthink. Pero sa lahat na, sa tatlo na yun, lahat yun very authentic self ko. Pero makikita mo na iba-iba talaga siya. So, tatlo rin yung leading man or marami ka ng leading man. Pero, personally, ano yung parang preference mo? Ano yung ideal man ni Endorano?
ideal. Number one, I want someone who's a provider. It's not even about the looks. I want someone who's kind. And like, to everyone, not just to me. Kahit lalo na pag galit siya sa'yo, marunong pa rin siya maging mabait sa'yo. Kahit ganun na lang yung nangyayari. And siguro, someone who is, yung words of affirmation tsaka service talaga, it matters to me when someone who gives you their time. Yan. Thank you. For Direk Roman, nabanggit ko po earlier na parang ginusto niyo po siyang i-cinema release po Yeah. before RLT. Pero masasabi niyo po ba na yung cut ng kwento, ito yung director's cut? Ano po yung, parang anong cut yung ilalabas sa Viva Max? Yung nag-usap kami ni Boss, Director's Cut. Director's Cut, ganun katapang dapat. No? Katulad nung nilabas natin yung Adan noong 2018, ganun katapang dapat. No? Nag-worry lang siguro ang management. No? Kasi sigurado, sa ganitong panahon, babatuin tayo. No? Babatuin sigurado ang Viva. At magiging controversial yan. Gusto ko naman yon. Pero nag-worry ako sa future ng app. Nag-worry ako sa future ng app. So maraming sasakay dyan, maraming sasawsaw. So most likely, masaya na ako dito sa Viva Max kasi worldwide mapapanood natin. No? Napanood na nga ng mga nasa Amerika and Canada sa Viva Max Plus, yung X. No? At magagandang reviews yung nakita natin. Again, isang magandang attempt ito, no? Na pinapatalas natin yung genre. No? Hindi lang basta gumagawa sa Viva Max ang isang director na gumawa ng Viva Max. Hindi nakapag-Viva Max namin, hindi. Pinapatalas natin, no? Ini-improve natin yung development ng genre, no? Again, sabi ko nga, si Direk Jerry Sineneng nasa Viva Max na. Ang ABS, iba si Harry King Kitain nasa Viva Max na rin. No? Ang mga kapuso, gumagawa rin na sa Viva Max. And again, si Mac Alejandro nandito na, si Ricky Lee nandito sa Viva Max. Si Bing Lau, ang mga anak ni Bing Lau gumagawa sa Viva Max. Ibig sabihin, pinapatalas natin yung genre. No? Hindi natin kailangan mag-cinema release para lang kumita or patalasin ang genre. Hindi. Pinapatalas natin yung genre, pinapatalas natin yung Viva Max app. No? Yun yung gusto natin makita na future pa siya, matagal pa siya, no? Matagal pa siya. Marami na rin po kayo nagawang Viva Max movies. No? Masasabi niyo po ba na parang nag-evolve yung mga Viva Max movies since it was launched? Yes. Oo, iba na. Parang lagi na nilang gustong higitan yung ginagawa ni Roman. No, laging ganun, no. Alam naman ng mga Viva Max fan yan, no. Mga 14 love scenes yung kay Direk Roman, gawin natin 18 tayo, no. Si Direk Roman gumamit ng 2 babae, gumamit tayo 4 na babae. Ganon, no. Laging ganon, no. Lagi nilang sinusukat no, sinusukat nila. And again, ngayon, gawa naman tayo. Gawa kami ng 3 Yendorano. Subukan natin kung may gagaya ulit sa atin, no? Hindi, joke lang. Pero yun nga, again, nandun ako sa development ng genre, no? Kung ang rom-com hindi masyadong kumikita ngayon, kung ang crime kumikita ngayon, ang erotica, mas patalasin pa natin, no? Meron tayong market, eh. Meron tayong market. Ang kailangan lang talaga mas patalasin ang lahat ng mga pelikulang pumapasok sa atin. Yun. Ngayon lang kita nakita ulit, Oo, nagulat nga ako dito ang pelikula Mania. Thank you sa pagpunta ngayon. Thank you. Thank you, Jim. Thank you very much. That was Nas Tabares of Pelikula Mania. Up next, we have Mark Grabador of Entertainment Web and Grabador. Hello po. So, unang tanong muna para kay Direk Omar. You keep on doing some mainstream projects, and I believe this is your very first Viva Max film. Kamusta po ang inyong karanasan sa paggawa ng erotica film? Karanasan, sobrang saya gumawa ng Viva Max kasi nung in-offer sa akin ito ni Direk Roman, sobrang na-excite ako. Nag-text siya, tawag ako sa iyo, ko, sige po. Tapos nung tumawag siya, in-offer niya na mag-collab, sabi ko, go, excited. Yun. Do you ask any ideas on doing erotic
film po na tingin nyo mas malaking bagay yung nakakatulong dito sa mga project? Idea, experience. Experience. Thank you. Thank you po. Para po kay Engineering Days, nabanggit niyo po kanina na gagawa na rin kayo ng mga cinema release projects since may mga upload projects na rin po kayo with The Boss League. Hanggang saan po ang ibibigay din ng Black Entertainment in doing calibrated movies? Actually, yun yung pinakaunang tinanong kasi ni Boss B, no? Risk taker ba kayo? Sabi mag-asawa nung may meeting kami I think last week yun direct, no? So, risk taker ba? So, kami naman, actually, depende yan eh. Kami naman kasi aggressive when it comes doing business. Alam mo naman yan, negosyante tayo. Pero, ang pinaka-importante pa rin is kung nag-i-enjoy kami. So, ang sabi ng husband ko, kaya daw namin ng 10. Yun ang sabi niya direct, diba? Yun. So, 10 movies. So, go lang, sabi naman ni Boss Pete. So, yun. Hopefully, makapag-ano kami sa loob ng isang taon na makagawa ng 10 movies daw. Yun lang. And then para kay Direk Roman, sabi mo Direk kanina, napatalas na ngayon ang erotic film. And obviously naman kasi karamihan din sa mga Viva Max films ngayon, kinikilala na rin at na-nominate na rin internationally. Ano ba sa tingin mo Direk ang kailangan pa ng erotic film na meron tayo ngayon para mas kilalanin pa siya ng masa, mas tanggapin pa siya ng maayos ng MTRC? Thank you sa tanong, Mark. No? Yung di kilalanin ng MTRCB, hindi ganun eh. Parang na the way around. No? Hindi pagkilala eh. No? Kundi pagtanggap sa genre. No? At never naman mangyayari yun. Kasi kailangan isa batas muna ang streaming bago nila pakialaman. No? Pero again, yung pangangailangan, yung una mong tanong, yung ano pa ba ang pangangailangan, siguro sa ngayon, ng state ngayon ng genre ay malakas. No? Pero anong pangangailangan? No? Palagay ko walang pangangailangan. No? Baka kailangan mag-explore lang tayo ng iba pang fusion na pwede mag-fusion sa erotica. No? No, marami namang storya, no? Meaning nung 70s, marami namang na-fusion na genres, no? At maraming nabuong pelikula ng experimental cinema era, no? And during the 80s and during the 90s, during the 2000s, ang bumuhay naman, sabi nga ni Celso Al Castillo, kung hindi pumasok ang erotica nung 80s, baka namatay na ang industriya. No? Pero dahil nga pumasok ang erotica, nabuhay niya ang industriya. Ganon din naman ng pandemic, di ba? Noong 2020s. No? Ang bumuhay ng industriya, aminin natin ang Viva Max. Aminin natin. And then, hindi dahil pangangailangan. Sabi ko, baka kailangan patalasin pa natin. Palakasin natin yung genre. Gawin natin mauhusay yung mga artista. Gawin natin kapanipaniwala ang mga storya. Gawin natin grounded sa masa ang mga kwento, hindi yung superficial lahat, no? Gusto lang natin mag-sex, gumawa ng hubaran. Hindi gano'n, no? Hindi gano'n, no? No? Gumawa tayo ng nahahawakan ng masa, naiintindihan ng masa, at binibili ng masa, no? Gawa tayo ng mga pelikulang naiintindihan nila o kwento nila, no? Yun. Thank you po and congratulations. Thank you sa tanong. Pinahirapan mo ako. Thank you for your question. That was Mark Rabador of Entertainment Web and Rabador. For our next batch, please do stand by Matt Susana of La Pachera Lovers, Melvie Matias, PVE Vlogger, and me, Lucindo, PVE Vlogger. Our next question will be coming from Matt Susana of La Pachera Lovers. Hello po, good afternoon. Question ko kay Direk Roman. Bago ex-direct nung nagsisimula pa lang, talaga bang siyan yung napili mo? Parang hindi mo ba naisip na gawin 3 malaking VMX crush para dito sa project na to? Ay, good question. Matt, thank you sa tanong. Una, si Ian Durana talaga yung, nung nakatrabaho ko si Ian sa
Lechoneras. Nag-formulate na kami ng concept for Yen. Paano natin magiging actress si Yen? No? Paano natin siya malagay sa pedestal na magiging actress siya? No? So, salamat kay Tonlaw na palaging syempre, kailangan ang malalakas lahat ng magiging partners talaga nun Yen. No? And yan, dumating si Albi bigla sa Viva at lagi binigay agad si Albi. Tapos, available din si Felix Rocco agad. No? Nung sinabi namin, syempre, may swerte si Felix Rocco. Siya ang partner ni Azzy nung nilaunch sa pamasahe. At all-time high yung pamasahe sa Viva Max. No? And then, yun, sumakto na para kay Yen talaga yung kwento. Ang tangi lang namin nagiging problema talaga ay paano magkikita-kita yung directors at saka yung mga actors. Kasi nga, medyo, syempre busy rin si Albi, busy lahat eh, no? And then, paano natin mapapalakas yung kung sino man yung maging bida sa X, paano natin mapapalakas yun, no? Bilang pinakamalaking pelikula ng Viva Max, no? Yun yung malaking problema namin nung unang dinedevelop siya. So again, naniwala ako na si Yen kaya niya yan. No? Naniniwala ako na si Yen ang next na magiging reyna ng Viva Max. At baka siya na pagkatapos nito. No, yun lang. Yun lang. Hindi sila pumapalakpak Yen. Kailangan niyo mo panood. Follow-up question